medyo mababa talaga ang kinikita natin itong mga nakarang araw. Kasi bukod sa hindi na napupunta sa atin yung mga bookings. So guys, eto na yung booking natin kay Transportify. Di bali, dalawang laptop lang siya. Ayan, as you can see. Usually kasi ganito yung mga pinapadeliver dito. At sobrang tagal bago tayo nakakuha ng booking. I think nag-antay tayo ng 1 oras kalahati or 2 hours. Okay na po. Picture mo na lang yung plate. Sige po. Okay po. Thank you. Thank you. Kung ano yung parang pwede natin gawin, substitute na pagkakitaan. Time check guys is 1:05 at ongoing tayo sa booking natin kay Transportify kasi kay Lalamove. Lads, nalilive disorder tayo. Aga ko nang nagising, I think mga around 7 to 7:30. Tapos madami namang nalabas pa Metro Manila. Today is March 2, Monday. Kaya tayo nalilive disorder based sa experience natin before. Kasi before, hindi naman tayo nalilive disorder. Usually, nakukuha natin. Pero this time, laging may countdown. I think yung cancellation rate natin. Ewan ko kung may ratings na yung cancellation natin. Kasi usually, hindi ko na nabablog. Pagka nasa Metro Manila ako, may mga times na nakakuha ko ng bookings na nakaka-cancel tayo. Yun yung most of the time. Kaya hindi rin tayo nakakapag-double book that minsan natagalan tayo kasi nga usually ang reason is frozen, mga ganun. Hindi na kasi ako hanggat maaari iniiwasan ko yung frozen hanggat maaari. Pero this time nakakuha tayo ng booking kaso nga lang Transportify. So ang rate niya from Calamba to I think BGC, pero somewhere lang in C5 malapit. So sa na din EDSA, kung familiar kayo. Naglalaro lang ng mga around 45 to 50, pero ang layo na ng pick up from my home base up to pick up location nga is 5 to 7 kilometers. So ang kagandahan dito guys is laptop lang yung pick upin. So usually kasi kapag ka-Transportify, mga laptop lang I think yung pinipick up. Pang ilang beses na booking ko na to ay Transportify. Kapin na natin tong laptop kasi naka-schedule booking din siya. Nakuha ko siya I think mga around 11. So naka 1:30 siyang schedule. So time check is 1:08. Papunta na tayo doon. So pick upin na natin tong laptop. Let's go. So guys, eto na yung booking natin kay Transportify. Di bali, dalawang laptop lang siya. Ayan, as you can see. Usually kasi ganito yung mga pinapadeliver dito. So actually kay Transportify, bawal siyang sabayan. Nakalagay yun pagka mag-apply kayo kay Transportify. So yun. Unlike kay Lalamove, di ba? Lalamove, usually priority sa regular na pagsasabay pa natin ng mga nakarang araw. O kaya dalawang regular. Kaso guys, ang rate ni Transportify is hindi nalalayo sa priority ni Lalamove. Usually keto kay Lalamove, nasa around 900 kapag priority. Ito kasing rate ni Transportify, 800 lang. So as you can see, medyo tagilid nga talaga kung dadiretso na natin. Pero since katulad nga na nasabi ko, kailangan natin mag-adjust sa current situation natin. Na di ba nga hindi tayo nakakuha ng booking. So bawi na lang tayo sa Metro Manila. So try nating mag-double booking doon gamit si Lalamove. So pero for now, diretsahin na natin to. So according kay Waze, makakarating tayo doon ng 2:31, 57 minutes, 50 kilometers from here. Time check uli is 1:34. Good afternoon, sir. Session na po. Naka-hazard po kasi. Dito po kami talaga. Okay po. Ito po. Ito. Ay, sorry. Picture ko lang din po. Tapos, Pwede ko pa pasok, sir? sige po, pasok. Kayo po si Allen po, no? Sir Allen po.
Salamat po sir. Okay na po. Thank, Salamat din po. thank you po. Thank you po. So, yun guys, time check is anong oras na? 2:34 na drop na natin yung booking natin. Sobrang hirap ng parking guys. Tapos ngayon, nakauna tayo sa Lalamove app. Let's see kung may makukuha tayo ng ano, tunog ng tunog. Iniba ko yung tunog para hindi masakit sa tenga. Masakit sa tenga yung ano, yung default na tunog niya. Ito okay kahit papaano. So, naka-hazard tayo dito. Ala, ang daming napasok. So, wala tayong makuha. So, yun. Check na lang natin kung may makukuha tayong booking pa home base. As of now, ito yung status natin. So, target ko home base para kahit papaano uwi na agad tayo at makapag-edit ng video. Woo! Finally guys! Time check is 4:44 at sobrang tagal bago tayo nakakuha ng booking. I think nag-antay tayo ng 1 oras kalahati or 2 hours para lang makakuha ng booking. May nalabas naman guys. Kaso nga lang, hindi na pupunta sa atin. Tapos ang mga nalabas is nasa around 5 kilometer pataas. I think ang pinakamataas na is around 9, something like that. Proceed tayo dito. According kay Waze, ang layo nga lang guys ang pick up. 9.4 kilometers. Aray ko. 50 minutes ng biyahe. According kay Waze. Medyo egos tayo dito. Pero naka-priority naman siya. So, hindi ko na lang din alam kung ano ano pwede natin gawin kung sakaling sana masabayan pa natin. Goals pag ito lang tapos kalamba pa tayo. Pero malaki yung rate niya guys. Nasa around 854. Hindi pa awas yung fee ni Lalamove. Pero siguro ang sa atin dito mga nasa around 700. So, let's see kung mahanapan natin ang kasabayan guys. Kasi kailangan talaga natin hanapan ng kasabayan para kahit paano makabawi tayo dun sa booking natin kay Transportify. Kasi yung papunta natin dito, parang yun na yung pondo natin sa sa gas saka sa car maintenance. So time check is 4:46, 6 na laptop daw ang pipick upin. So let's go. Lalamove po. Sir, pati picturean mo. Ano po? ID po? License po, driver's license. Okay, perfect. Ako rin naman po yung nasa app. Sa kasasakyan ko din po. Dito na lang po. Oh, yeah. Okay na po. Picture ko na lang yung plate. Sige po. Okay na po. Thank you. Thank you. So, ayun guys. Time check is 5:34. Natapos na natin tong booking natin na to. So, as of now, ito pa lang din yung booking natin. Habang on the way tayo doon, check natin kung makakakuha tayo ng booking since priority to. Alam niyo naman pag priority guys, di ba? Na hindi na ina-allow nila Lalamove ang pang double book. So, syempre, naandar tayo. So, let's see kung papayagan tayo nila Lalamove. Update ko na lang kayo. Time check is 5:36. So, let's go! So yun guys, time check is 6:50. Ngayon lang tayo nakarating dito sa may bandang expressway sa baba. Nasa may bandang sukat na tayo. Then single booking lang tayo, then priority siya. So medyo mababa talaga ang kinikita natin itong mga nakarang araw. Kasi bukod sa hindi na napupunta sa atin yung mga bookings, hindi pa ina-allow ni Lalamove mag-double book kapag ka priority. Kanina may nakikita akong pasabay kahit Muntinlupa. Lang siya mga 350 pesos. So tagig to Muntinlupa. Sa may bandang Philinvest ang niya, ang exit, ang drop off. Kaso hindi ina-allow ni Lalamove kahit sobrang lapit ko na guys. I think 1 kilometer na lang ako. 1 kilometer na lang ako doon sa pickup niya. Kaso since na priority dito, ayaw niya talagang ibigay at single booking lang. So, ayun, sineshare ko lang sa inyo guys yung experience ko kay Lalamove ngayon na hindi na talaga maganda yung nagiging kinikita natin so far at
nagiging takbo kay Lalamove. So nagdadalawang isip ako if pagtuloy-tuloy to nitong week na to, I think gagawa na ako ng parang move kung ano yung parang pwede natin gawin, substitute na pagkakakitaan. Actually guys, na may nakita akong motor, parang gusto kong i-try yung MC Taxi naman. This time yung Kimco na Agility Eco. Kasi based sa mga features niya, talagang pang siya, pang delivery, pang MC Taxi rider, something like that. Kasi sobrang yung features niya talaga ang ganda. So nag-PM na rin ako kay Kimco. Baka sakali meron siya ipa-test unit. Kimco, baka naman. Try natin. For the science, kung effective pa talaga yung unit nila. Kumbaga yung entry level nila na scooter para sa mga I think para sa mga MC rider talaga yun or delivery. As well as yung mga gusto madalas naglo-long drive. Let's see. Within this week. So, today is February 2. Monday. So if ganito pa din yung nagiging experience natin kay Lalamove, I think base for me, I think i-let go ko na siya at maghahanap na tayo ng panibagong kitaan na iba-vlog. So yun ay ating verdict regarding dito sa ating experience kay Lalamove. For me, hindi na kasi siya parang worth it. Una-una, mini-maintenance natin to. Pangalawa, yung gas. Although I think yung mga gas nasa around 300 to 500. Pero ang kinita lang natin, I think mga nasa around lang, mga 1.5 gross na natin yun ha. Syempre, leles mo yung pinanggas mo, tapos yung maintenance mo. So matitira na lang sa atin dito mga around 700 to 300, 700 to 600, something like that. Yung una pa nating booking, Transportify pa, di ba? So yun ay sharing of thoughts lang regarding dito kay Lalamove. So kasi may mga binabago siyang regarding sa system niya na hindi akma para sa akin sa 200 kg na experience ko so far. So yun. So shoutout Lalamove, if ever na nakikinig ka man, ito yung naging live experience at epekto ng pagka-priority mo ay single booking lang. Hindi kasi siya ganun ka-effective. Hindi naman din ganun kalaki yung rate mo para i-single book lang. Something like that, mga ganun. Evening po. Magkano po lahat? Wait lang po. Sige po. Ito po yung 854. Magkano po yung total? Toll po ay ito po 170 po. 170. Wait lang po. That's 17. 1,024 po. Ito po yung Apo. Salamat po. Apo. Picture ko lang po, sir. Sige. Wait lang po. Okay na po. Thank you po. Thank you po. So yun guys, time check, isang oras na. 7:19, natapos na natin tong booking natin na to. Then yun, medyo payat yung natin, Lalamove natin. 681 ang kinita natin kay Lalamove, tapos yung isa is 800 plus. So sa mga around 114 nga. Pagas lang tayo, ang natatakbo na natin, pakita ko sa inyo. Nandito tayo sa may bandang Binyan. Ayan. So from home base up to here 105.3. So pagas tayo malapit sa home base natin, tapos compute natin yung mga dapat competence saka yung dapat iles. So yun, nakapagpagas na tayo. So eto na yung summary ng kinita natin for this vlog. Day 119 natin kay Lalamove. Eto siya. Yan, ito yung pauwi natin, 681. Ito ay Pasig to Binyan, naka-priority. Then ito naman yung kay Transportify. So ito siya. Yan. So 1,097, pero less ng 290 to kasi yung toll. Kaganda din kay Transportify, tingnan nyo. Yan, kapag ka naka-business account,
hindi mo na kailangan sabihin pa sa customer na dadaan tayo ng expressway kasi naka-indicate na dyan. Saka detailed yung kanilang booking unlike kay Lalamove. So, ang disadvantage nga lang dito kay Transportify, hindi ka pwedeng mag-double booking. So, yun. Share ko lang sa inyo. So, yan, no? Kita nyo? Yung kidlat, yan yung surcharge niya. Parang additional. Tapos, yung parang toll na icon, toll fee yan. Tapos yung P parking, yung BP business account, then yung last one is yung entry fee kapag kami binayaran ka. Usually yan ay applicable sa mga industrial park, 'di ba, kapag ka delivery. So yun, hindi naman na tayo na single that time, so hindi na natin dineclared, toll lang. So anyway, considering na 800 to, so ito yung ginas natin. Ayan. 556. So, naka 118 tayo na takbo. Ayan. So, yan yung kilometer na tinakbo natin. From Pasig to home. From Calamba to Taguig, tapos Pasig to dito na sa mega station ng Petron sa may expressway. So, ang total ng kinita natin, less ng dapat i-less, is syempre, i-plus natin yon. So, yung dalawa, ang total nun is 1,481. So, ile-less natin yung car maintenance saka yung gas. So, ito siya. Yan! Yan yung kinita natin, guys. So, again, yung 1,481, yan yung kay Lalamove and Transportify, inad lang natin. Tapos, yung 300, yan naman yung car maintenance natin. Tapos 556, yan naman yung ginas natin. So total natin is 626 lang. So guys, remind ko lang kayo, gumising ako mga around 7 AM na. Then nag-abang na ako ng booking. So may mga nalabas naman again, pero hindi na pupunta sa atin. So dalawang cellphone ang naka-open sa akin, isang Transportify saka isang Lalamove. Narating tayo dun sa booking natin kay Transportify, I think mga around 2 to 3. So, after 1.5 to 2 hours pa tayo nakakuha ng booking. From there. Aray ko po. Medyo olats na yung nagiging experience natin kay Lalamove. As I said, na kapag ka nagtuloy-tuloy ito, mag-shift tayo into another side hustle. I think MC taxi naman. So, yung delivery. So, pero trip ko yung MC taxi kasi parang mas malaki yung kitain niya at dire-diretso. I think So, yan. Iba-vlog natin yun soon. Tapos papakita ko sa inyo yung experience ko kung ano yung magiging experience natin sa MC taxi. Kung okay ba yung kitaan, something like that. Syempre, yung maintenance din nun. Tapos yung experience natin kung nakakapagod ba, etc. etc. So, yun. So, kung gusto mo yung mga gantong videos, huwag mong kalimutan mag-subscribe, papi, ha. Yan, para tuloy-tuloy yung pag-edit natin ng video. At hindi ko na din ilalagay sa ngayon yung, yung referral na usually kay Lalamove kasi hindi ko na siya parang nare-recommend based sa experience ko kasi hindi na siya ganun kaganda. Para sa akin, so hindi ko na ilalagay. Hindi ko na ilalagay na usual. So, Transportify pwede pa. So, yan. Nandiyan sa link. Check nyo na lang. Pero, Lalamove, hindi muna. Based sa experience ko. So, yan. Itong day 180 natin. Hindi ko na siya parang ipopromote pa regarding sa new update niya. So, wag ka mawawala sa next video natin, kasi trial and error pa rin naman tayo. Pero within this week, kapag ganun pa din yung kinikita natin, so maghanap na tayo ng another way. So, share ko na din yung mga gamit ko sa pagbablog, guys. Like yung camera na gamit ko, car cellphone holder, tapos itong ilaw. Ayan pala, sorry. Ito, yan. So, the magnet lang. So, bili kayo nito, guys. Maganda to. Ayan, diba? Dinidikit lang. So, mura lang, mga 60 to 70 pesos. Hindi na ganun. Tagal ko nang gamit to, I think mga 3 months na. As of now, okay pa din. At hindi naman ganun siya kabilis malobat. Kumbaga, nagagamit ko siya ng 2 to 3 days. Based sa gamit ko. Pero hindi siya totally na naka-on ng 2 to 3 days. Siyempre, pinapatay ko din mga malobat. So, based sa gamit ko, pagka maglo-load, lalo na especially ng gabi, bumuksan ko. Pero pagka hindi, papatayin ko na, pero chine-charge din siya. Sana wag kang mawala sa next video natin at maraming salamat sa oras mo. So ito na yung pinakahihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!